Banana, oh. Overripe na yung banana. Gagawin naming banana cake. Kasi sayang siyang itapon. Kaya, magagawaan pa yan ng paraan. Pag i-cake mo na yan, hindi na yan siya. Maganda nga to kasi matamis na. Matamis na yan kasi overripe. Ito na, gawin naming banana cake. Oh. Huwag nyo itapon yung banana na hinog. Masarap yun i-cake. Mash natin yan siya. Nakalimutan pala namin bumili kahapon ng walnuts. Para lagyan to ng walnuts. Masarap to pag may walnuts eh. Kahit naman walang walnuts, basta nuts lang. Ay, wag yung ordinary na nuts. Ay, pareho naman yan. Pagkain mo, nuts pa So, i-mash natin yan. 5 saging. So, i-mix natin siya, sa flour. Self-raising. Self-raising flour, 2 cups. Yeah. Banana cake ang namin gagawin. 3 cups. Apat na cups na self-raising flour. Butter. Melted butter. Melted in a microwave. Baking powder. Tapos baking powder para tutubo ang hindi pala. Para saan yan? Baking powder. Tapos vanilla. Sugar. Konting sugar lang para hindi. Kasi matamis na masyado yung banana. Tapos fresh milk. Fresh milk yan. Natin i-stir. Tapos egg. 5 eggs kasi small sizes lang yung eggs namin. Medium. Medium size pala. Large. So, 5 medium size. Ayaw pag kung ano. Tapos, i-mix na natin lahat ng ingredients. Meron kaming doon, mixer, kaya lang ito na. Yan, mix na lang. Mix hanggang all ingredients ay ma-mix lahat. So, i-mix natin to siya. Tapos, lagyan natin ng peanut na niluto ni Deon the last time. Na lang ilalagay natin peanut yung niluto naman ni Deon. So, lang yan dyan sa mortar and pestle. Yan. O, yun na, oh. Yan na yung peanut. I-put na natin dito. Lagay na natin. Kamot. Yan, i-mix natin dito ang peanut hanggang sa mix well. Ma-mix well siya. Ang bango ng niya, yung pagka-overripe ng saging, mabango. So, kala nyo, sira na yun. Pwede yun siya i-cake pa kahit malamog-lamog na yung mga balat at saka yung loob. Pwede pa yun siyang i-banana. Mas ideal yun. Mas ideal yung overripe na saging. Ayan na, ready for transfer na natin sa cake pan. Transfer na natin. So, ilagay na natin siya dito sa oven. Papalitan namin itong oven na ito kasi nasira na itong oven na ito. Diyan natin ilagay. Hintayin natin siyang maluto. What? Tama na yan. Oh. Init na. Naka-preheat na siya. Kaya mainit na siya. Hintayin natin siyang maluto. At saka pag maluto na, magkape-kape na tayo. Okay. So, hugasan na natin itong mga, mga ginamit na mga materials or equipments na mga plato, pinggan. So, after kailan kaagad tayo para hindi na siya matipon yung mga hugasin. Meron kaming dishwasher, kaya lang 2 lang kami. So, yan lang. Naghugas kamay na lang kami. Ganyan. Mga beshies, i-check na natin after 20 minutes lang siya. Check na natin. Ayan na. Luto. Ang init. Luto na siya. Tingnan nyo. Diba? Oh, ito na yung sarado na natin.
Ito na yung banana cake natin. So, try natin. I-test natin ito kung ano ba, mayroon pa siyang naiwan. Ayan na, wala siyang naiwan na basa dito. Oh, wala na talaga. So, that means ano na siya, luto na siya. So, ipasettle lang natin konti-konti. Maya-maya, tikman natin at magtimpla tayo ng kape. Yan lang. Yan. Okay, oh. Ano mo yan. Yan ang ating. Okay, yan lang mga beshies. O, di naman, nakaluto na tayo ng isang recipe. Banana cake ala Glenda. Charot. Na tayo para tikman natin ang ating banana cake na bagong freshly baked oven. Freshly baked banana cake. Ayan na siya, oh. Ayan na yung ating banana cake. Moist siya sa ilalim. Dry siya sa ito. Kapag-isa kami ni Dion. Mga beshies, luto na ang ating banana cake. So, pwede na siyang kamayin. Ito, ano siya dito sa labas, dry, pero sa loob is moist. So, tikman na natin. Maharap siya. Hindi siya, matamis. Tama lang. Tama lang pagkalagay na diyon ng sugar. Ana. Tapos, meron tayong kape. Maharap. So, yun lang mga beshies. Bon appetit. Meron na kaming pang merienda. Na ano din yung mani na nilagay ni Dion. Nalalasahan din yung mani na nilagay ni Dion. Yun lang mga beshies. Bye!